Benedict, wala bang inilabas na commitment order o kautusan ang Manila RTC tungkol sa pagkukulungan dyan kay Tevez? Nga ng kalituhan kung sa magkaibang detention facility iuutos ng korte na ikulong itong si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Tevez Jr. Iba-ibang branch ng korte kasi ang may hawak sa mga kaso ng dating kongresista. Sa Manila Regional Trial Court Branch 51 ay ang 10 counts of murder, 13 counts of frustrated murder at 4 counts of attempted murder. Sa Manila RTC Branch 12 naman ang murder case at illegal possession of firearms and ammunition at explosives. Sa Manila RTC Branch 15 at Bayawan RTC ay parehong murder case at sa Quezon City RTC ay ang violation of Terrorist Financing Prevention and Suppression Act. Dati nang hiniling ng legal counsel ni Tevez na isang national facility na lamang dalhin gaya ng National Bureau of Investigation o NBI Detention Facility sa New Bilibid Prison. Napakaraming kaso na hinaharap si Ginoong Tevez. So, yun po ang pinakamaganda po kasi siguro ay national na yung ahensya na kumupkop sa kanya para hindi na localized yung kanyang detention, centralized na po. Isa na lang grupo ng mga security forces, yung mga NBI agents na magdadala sa kanya. Isang lugar na lang po ang pwedeng padalhan ng mga notices ng mga korte. Isa na lang po ang panggagalingan niya kung sa mga pagkakataon na kailangan po siya na dumalo sa hukuman. Sa isang Viber message, kinumpirma ni NBI Director Jaime Santiago na mananatili pa rin sa kanilang kustodiya si Tevez. Samantala, sinabi pa ni Attorney Ferdinand Topacio na hindi po pwedeng i-consolidate ang mga kaso ni Tevez dahil sa iba't ibang instansya kung kailan ito nangyari. Meron po kasing rules, there is a limit to how cases can be consolidated. Dapat po, they're related to one another. There is a common, or there are common accused. In case of several accused, there are common issues and they arose from the same act or incident complained of as a criminal offense. So, pag iba pong araw o taon o buwan na nangyari, hindi po natin maaring consolidate, lalong-lalo na po if the cases, the several cases have no connection or relation with one another. Kaninang umaga ay isinagawa ang arraignment kay Tevez sa Manila RTC Branch 12 patungkol sa kasong illegal possession of explosive at illegal possession of firearms and ammunition. Pero nang basahin na nga ang sakdal ay parehong I invoke my right to remain silent ang tugon ng dating kongresista kung kaya't pumasok na ang korte upang maghain ng not guilty plea. Bernard, sa July 29 ng umaga ay muli nga harap si Tevez dito nga sa korte. At dahil nga hindi pinayagan ng korte yung pagdalo nito sa pamamagitan ng video conferencing. At yan mo ng ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Bernard. Maraming salamat, Benedict Samson live mula sa Maynila.